Itinuturing ng Independent Commission for Infrastructure na central figure sa investigasyon ng flood control project si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Bago pumanaw, naipunto ng ilang sangkot sa flood control scandal ang kapangyarihan niya sa pagpasok ng pondo sa mga proyekto ng mga mambabatas. May report si Joseph Moro. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control project, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Sa privilege speech si Senador Ping Lacson nitong Setyembre, ipinakita niya ang text umano ni Cabral sa staff ni Senate President Tito Soto. Inalok umano ni Cabral si Soto para magpasok ng proyekto sa 2026 National Expenditure Program, bagay na itinanggi ni Cabral. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee sa Cabral pero wala siyang pinangalanang sangkot sa anomalya. Nag-resign si Cabral sa DPWH noong September 16. Sa paglutang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lumabas ang papel ni Cabral sa pagpasok ng mga proyekto na mga mambabata sa DPWH budget bago ito isumite sa Kongreso. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Kapag nirelease na ang budget, makakakuha raw ng komisyon ng isang mambabatas pati na rin ang ilang mga DPWH officials at engineers. Humarap si Cabral sa Independent Commission for Infrastructure pero nang muli siyang ipinatawag nitong Lunes, hindi na siya sumipot. Sa dami ng posibleng alam ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, maapektuhan kaya ng kanyang pagkamatay ang mga kaso ng gobyerno laban sa mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Sayang nga, hindi siya nakapunta. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana, parang confession sana, but hindi siya sumipot sa amin kasi we felt na she can still change. It makes the work a bit more difficult now than it was before kasi you don't have the person who may be a source of information, no, implicating other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero meron pa din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.